Magandang hapon guys. Yan. So yan, kauupo ko lang po ngayon dito sa ginaganapan namin ng headquarters. So dumaan po ako kanina sa school kasi tinignan ko po yung nag-activities sa aming kapatiran. So yun guys ang naganap. So yan. Kinonfirm ko po yung ate ko nung nakaraang araw. At sabi ko po sa kanya na pupunta po kami sa St. Peter. Pasuyo po anak doon ilagay na magano kami ng promote, tapos sabi niya so sa life insurance. Tapos din ngayon ang naganap po guys, ito kukwento ko. So inupiran ko po siya, sabi niya, so pag-iisipan daw niya. So ako ang bunso guys, ako po ay may asawa at may insurance na rin. So kasi ayoko po talaga na walang, kasi hindi ako mayaman nagre-renta lang po ako ng bahay. So yun ay ganap po yun ay, so kailangan na paghahandaan ko kasi kung ang bato nga natutunaw, tao pa kaya. So yun, gusto ko yung dumating ang punto ng gano'n, ng anak ko hindi nababaon sa utang, tapos ganap hindi nahihirapan. So yun, so piniprepared ko na po na ganun ang mangyayari. So, di ba? Kasi na-experience ko po nung ako po ay isang tauhan po ng chairman. Bilang utusan ng chairman nung mga panahon na yon sa politik ay napakahirap po. Kasi may lalapit po sa amin at sasabihin na, "Chairman, hihingi po kami ng tulong dahil nga yun si Pulano ay wala pong ipon, wala pong maanuhan ng sa kanyang himlayan, wala pong malagakan, ganito ganyan at kung ano-ano." Pero alam mo yun guys, siyempre bilang utusan ng chairman, siyempre kukontak si chairman, papunta doon sa mayor. Ako po yung inuutusan na sasamahan. So doon ko po na-experience kung gaano kahirap po manghihingi ng solicit doon sa nawalan ng pamilya. So yun, naisip ko yun noon guys. Ako, edad ko pa noon ay 23 years old. So yung 20 years old po ay naglingkod po ako sa barangay noon ng 6 na taon. So yung 6 na taon na yun guys, mula po doon sa chairman, tapos nung natapos yung termino niya, doon naman sa naging ano niya, pangunahing konsihal, doon naman po ako ulit kang siya ay nagiging barangay captain din ng ano, ng tawag nito, ng Mamplasan, siya ay si Dikdikan. So yun ay napakaganda po na payo po sa akin ni Dikdikan, ni chairman, na yun, ang mahirap dapat nag-produce kasi napakahirap po talaga, tulad nitong accident na nangyari, ito ganyan. So wala po, kaya sa edad ko po ng 25 po ay nag-start na po ako ng insurance, no. Hindi lang po isang insurance ang pinasok ko guys, kasi kami po ay complete beneficiary po sa aking asawa. So ako po ang beneficiary sa kanyang mga kung ano-ano. So yung mga panahon na yun guys, naisip ko, bakit makasarili ako? Sabi ko, paano na yung mga kapatid kong wala? So tinulungan ko yung isa kong kapatid dahil nga nakaluwang naman ako konti sa buhay. So pinaral ko, nakatapos siya. So ngayon nakatapos naman siya. So mayroon pa talagang isang kapatid guys na iniintindi ko. Siya po ay walang asawa. So magastos po. Tipo po siyang hindi maramot. Kung sino yung nanghihingi ng tulong at nanghihingi sa kanya, so bigay po siya ng bigay. So kahit wala nang maiiwan sa kanyang sarili. Yun po ang big problem na na wala po siyang naiipon. So nung inalok ko siyang nakaraang araw, so pag-iisipan daw niya. So kaninang umaga guys, tumawag ako, ay nabuo na ang pasya niya na yun na nga daw, sasali na daw siya. So nagkaroon po ako ng kasiyahan sa buhay. Kasi naisip din niya na tama po ako bilang bunso, 'di ba? So hindi lang po isa yung kapatid ko ang nasa isip ko, kung hindi lahat na po siguro mga kapatid ko noon na ipapasok ko. So dagdag na rin 'yun doon sa nagiging niya. 'Di ba? Ganun lang po kasimple guys, kasi kawawa po talaga ang naging maiiwan. Sasabihin natin, wala na ako, bahala na silang naiwan. Nasaktan na nga sila. Sila pang nahirapan, 'di ba? Napakasaklap naman nun. Kaya ako, kumuha rin naman ako ng sarili ko. Yan. Kahit ako'y may card bank, kailangan din na mayroon pa akong ibang insurance din. At ang akin naman beneficiary ay dalawa lang naman talaga. Ito akong bunso
At saka yung ate kong panganay na si Meldrin D. So yun, ang dalawa lang sila ang aking beneficiary at saka yung isang husband ko. Kasi pag ano talaga talagang nandun ang asawa. O yun, sila lang dalawa. Kaya so ngayon ayoko maging sakim. Kaya nilalakad ko rin yung mga kapatid ko na matuto sila magiging open-minded na sasabihin nila, bakit ko pinaghahandaan yan? Oh, ala, hindi natin alam ang buhay, di ba? Oh, yun lang po guys. Maraming salamat. At pasensya na kayo guys kasi ito yung po talaga ang ganap ko ngayong Saturday. Kaya mamaya guys, siguro naman nagkakaroon na akong time para kayo ay babalikan ko. Yun lang po. Maraming salamat. Ganda ng view ko.